mahirap mag-apply to kabayan. Nandito na nga ako sa Canada na pati ako nahihirapan. Kasi kapag temporary foreign workers ka kabayan, ginigipit na ngayon ang mga temporary foreign workers. Ang ibig ko sabihin ay madaming hiring, madaming trabaho, pero walang LMIA. Yun ang problema dito. Yun, kumusta pala kabayan? Kinargahan ko na ng hangin na aking bisikleta kasi nga today, well, balik ulit ako sa pag-apply. So ang technique ko sa pag-apply, online, tsaka walk-in. Pero I prefer walk-in. Maganda kasi pag walk-in kabayan kasi nga direkta mo sila makakausap, yung mga employer mismo, ano. So last week, nag-walk-in ako dun sa mga automotive industry, sa mga car dealership, ano. Last week nakasubmit siguro ako ng mga kulang-kulang 10 na resume sa mga car dealership dito sa Sudbury. Tapos sinwerte tayo, may dalawang tumawag na interview na ako. Yung isa sa Chrysler, yung isa parang ano yun parang ano lang yun, garage, parang ano bang tawag dun sa employer yun, Fountain Tires. Okay, so okay naman yung interview, positive naman, pero syempre matagal sila tumawag kabayan, matagal mag-confirm kung i-hire ka nila o hindi. So habang naghihintay tayo dun sa una kong option, ay may dalawa pa akong option kabayan na pwedeng applyan. Alam niyo naman, meron akong class 1 truck driver license at meron din akong 2 years experience sa warehouse receiving and shipping kasi nagtrabaho ako sa Canadian Tires dito, ano. So ngayon ang technique ko naman ay magsasabit ako sa logistic and transportation para sa driving o driver position. Any driver position kabayan, hindi na ako namimili, basta driver. Class 1 yan, class 3 or class 5, lahat yan applyan ko na. Pangalawa, sa warehouse area, pwede ako sa receiving and shipping na, kasi may experience nga tayo. Ang in-applyan ko kabayan doon sa automotive at sa ngayon, lahat yun ay mga designated employer ng RCIP dito sa Sudbury. So yun ang tinatarget ko, no? Yun ang technique sa pag-a-apply para meron tayong chance na ma-PR kapag makatisod tayo ng tamang employer, ano. So lahat na yun ay mga designated employer sa RCIP. Ngayon, kaya binumbahan ko na, kinargahan ko ng hangin yung bisikleta, gawa ng medyo malayo ang ating pupuntahan ngayon. 2 sakay pa, pero ito isasakay ko sa bus. Pero 2 sakay pa ako ng bus. Pagdating doon, lagariin ko na. Medyo mahaba-haba ang listahan. Kung ngayon, nasa 14 ata na employer. Kasi dito sa Canada, marami mga mining industry, or kilala ang Sudbury sa mining industry sa pagmimina ng nickel. So marami mga employer, mga kumpanya dyan. Yun ang tinatargeting ko ngayon. Pwede mag-apply ako sa warehouse or sa logistic. Halos magkakatabi lang sila kabayan. So pero niyan, bago niyan, pupunta muna ako sa library para magpa-print ng aking resume. At the same time, of course, bumili ng bus pass kasi naubusan na ako ng bus pass kabayan. Okay? At siyempre, magdadasalin tayo, na sana loobin na makatisod tayo ng tamang employer na para sa atin, na makatulong na maging PR. At the same time, magpipray din tayo na ligtas tayo, proteksyonan tayo sa ating biyahe hanggang dating ito sa bahay. Well, may bago pa lang yung tirahan ko, dito na ako nakatira ngayon sa kakilala ko. Basement ito, sobrang lamig dito. Wala kasing heater, ang heater control nasa taas. So yan yung parang sala niya, medyo magulo, di ko na ginagamit.
kasi ito lang pinapagamit sa akin. Yeah, ito yung munting kusina. Yan, may ref. Tapos doon, yung pintong yun ang kwarto ko. So, let's go kabayan! Gusto ko mag-print ng resume dito sa library kabayan. Kasi makakalibre ka na isang set ng resume. Makaka-discount ka. Saka dito pala sa Canada kabayan. Madami ding magnanakaw, parang Pilipinas din. Yung mga magnanakaw, karamihan yung mga durugista. Yung gumagamit. Itong bisikleta ko, pangalawang bisikleta ko na to. Kasi yung una, ninakaw nga. Kasi ang gamit kong lock ay yung cable type. Although meron na ako nito, hindi ko ginamit kasi nagkampante ako na hindi nanakawin. Ayun, pinutol. Nakapark din sa ganito sa harap ng Food Basic, na sa harap ng supermarket. Nakapark sa ganito, tinali ko ng cable type na lock, pinutol lang ng kawatan, tapos sabay alis. Pero ngayon Manitoulin Transport. Ito ang ating first stop kabayan. Nakakahingal magbisikleta. Ito ang ating first stop. Dito ako mag-submit ng resume. Let's go. Oh my God, thank you Lord. Woo. Positive kabayan, positive. Woo. Ang laki talaga ng tulong kabayan kapag nag-walk-in. Ang laki ng kaibahan kapag online. Kasi pag online kasi, natatabunan lang yung mga resume doon. At saka merong tinatawag sila na application tracking system. Kaya minsan nagugulat ka na lang na automatic nawawala yung mo, o automatic nire-reject o dinidecline yung application mo. Pero kapag ka walk-in kabayan, kagaya ng ginawa ko ngayon, ay malaking tulong. Malaking tulong talaga kabayan. Kasi kagaya ngayon, nagbabasakali lang naman ako, pero on the spot interview kabayan ng manager. At good news, good news. Ano ba sabihin ko? I'm hired na. I'm hired as a dock worker position. Pero sabi niya, while you are in dock position, if you are a good worker, pwede kitang sabihin ito, pwede kitang matraining sa mga shutting. Alam mo yung shutting? Alam ng mga driver to, yung shutting, yung palipat-lipat na mga yung mga trailer, ililipat-lipat, ilagay sa tamang parking, shunt truck ang tawag dun yung maliit na truck na sakto lang yung isang driver. Whew, thank you Lord. Ay, salamat talaga sa Diyos. At least papaano merong mapapasukan na trabaho. Although may kunting lungkot na hindi sila nag-a-assist for PR, which is yan sana ang tinatarget ko, for PR application. Kasi merong kunting issue particular sa kanilang mother company. Well, kabayan, ito ko lang sa inyo, yung share ko lang sa inyo, lalo na kung nasa Pilipinas ka pa lang, mahirap mag-apply to kabayan. Nandito na nga ako sa Canada, pati ako nahihirapan kasi
kapag temporary foreign workers ka kabayan, ginigipit na ngayon ang mga temporary foreign workers. Ang ibig ko sabihin ay madaming hiring, madaming trabaho, pero walang LMIA. Yun ang problema dito. Walang LMIA. Pero kahit ganun pa man, laban lang. Madaming trabaho ito sa Canada. Pero kukunti yung mayroong LMIA. At saka ang mahirap pa doon kabayan, hindi mo alam kung sino yung employer na mayroong LMIA. Okay sana kung nakapaskil dyan, LMIA available. Kaso hindi. Kailangan mo suyurin lahat ng mga employer para malaman mo kung mayroon silang LMIA o hindi. So ayun, yun nga. Dahil nga ang mga temporary foreign workers kabayan ay pinag-iinitan ng gobyerno, tayo daw ang dahilan o kami daw ang dahilan kung bakit maraming nawalan ng trabaho. Patas naman kami lumaban Yan tanong ko sa gobyerno, patas kami lumaban. Nagbabayad kami ng tamang buwis. Diba? Kung mayroong problema sana sa temporary foreign workers, dapat yung mga parating, yun ang sana ang dapat pipigilan, yung mga parating. Pero yung mga nandito na sa Canada na nakakatulong sa ekonomiya, nagbabayad ng tamang buwis, sana hindi kami pag-iinitan ng gobyerno. Yung mga politiko, ganyan yan kapag malapit na yung eleksyon, naghahanap ng madaling solusyon. Hindi naman yan pang matagalang solusyon. Ang pang matagalang solusyon, mga politiko dapat gagawa sila ng hakbang to create more business, pagandahin ang ekonomiya ng bansa, hindi yung pag-iinitan yung maliliit na tao. So ayun na nga kabayan, di ko alam kung itutuloy ko pa yung application ko kasi ang dami kong pinprint na mga na mga tawag dito na resume, mga mahigit 10, magkadikit-dikit lang dito. Kasi medyo medyo na-amaze siya sa resume ko kasi nga meron akong experience sa warehousing, meron pa akong class 1 truck driver license. Sabi niya, interesting, very interesting. So ayun nga, good news kabayan, meron malaki ang chance ko dito. Okay, see you soon. This is Dance from Dance Info TV. Ako'y magpapaalam muna mula po dito Sudbury, Ontario, Canada. Paalam kabayan. Okay? Good luck sa atin. Bye-bye.